Barangay Ginebra Christian Eastern Hardinger mga bro nagpaparamdam na at Coach Yengyao nagkatotoo ang sinabi. So hindi na nga basta-basta ang makakalaban ng Barangay Ginebra next season mga bro. May mga bagong team na nga ang papasok. Kailangan nga nilang maghanda at bigyan ng katulong na big man si Japet Aguilar. Marami pa ring may gusto mga bro na ibalik si C-Stand. Kahit sabihin natin na lumabas ang laro ni Japet Aguilar dahil sa pagkawala ni C-Stand, ramdam naman nila na humina pa rin sila partikular na sa painted area. Yung SMB nga hirap na hirap sa TNT kahit hindi kasing laki ni Jonmar Fajardo ang kanilang mga big man dahil nagtutulungan nga ang mga ito. Tatlo nga itong big man ng TNT na nagpapalitan para bantayan si Jonmar Fajardo. Ayon nga sa source mga bro ay nagpaparamdam naman na daw itong si C-Stand sa Barangay Ginebra. Well, para sa akin mga bro, wala naman sigurong masama na ibalik si C-Stand lalo na't mawawala na rin ang Tira Perma Jeep. Pre-agent na nga itong si C-Stand kaya pwede na talaga itong masulot ulit ng Barangay Ginebra. Hindi nga kaya ni Stephen Holt bumantay ng import lalo na kapag Commissioner's Cup mga bro dahil malalaki nga ang mga import sa conference na to. Yung C-Stand talaga ang masasabi kong isa sa mga quality big man na pwedeng makuha ng Barangay Ginebra. May upinsa sa ilalim at masipag din tong kumuha ng rebounds. Kaya din itong bumantay ng import mga bro. Siya lang naman ang pumigil sa import ng Bay Area Dragons noon. Sa kabilang banda naman mga bro, Coach Yengyao nagkatotoo ang sinabi. Sa laban nga ng SMB at TNT tropang 5G mga bro, may isang controversial call nga ang nangyari kung saan tinawagan ng basket interference ang dunk ni Mutau Tua. Kahit saan tingnan mga bro, legal nga ang ginawa ni Mutau Tua at counted talaga dapat yun. Kahit sa NBA may mga ganong pangyayari nga at kahit sa past game ng Barangay Ginebra versus Northport Batangpier, may dunk attempt nga si Japet Aguilar na ganon din pero counted naman. Kaya marami talagang nadismaya sa officials. Parang referee talaga ang nagdesisyon ng panalo sa game na yon. Wala namang kasalanan ang TNT dito dahil referee decision nga yon. Nireplay naman nila pero mali pa rin ang kanilang naging hatol. May mga nagsasabi din na kahit ibawas yung 2 points panalo pa rin ang TNT. Hindi naman mag-foul ang SMB sa dulo kung hindi binawas ang 2 points, 'di ba? Naging lamang lang ng 3 ang TNT dahil nag-foul nga ang SMB para makabalik pa sa kanila ang position. Kung matatandaan nyo rin sa interview kay Coach Yengyao mga bro, may nabanggit nga ito tungkol sa mga referee na minsan referee talaga ang dahilan kaya nananalo ang isang team. Yan talaga ang problema sa ating liga mga bro, kahit ni-replay na, nagkamali pa rin ang hatol. Para sa akin kasi hindi talaga yun basket interference dahil natural move lang yun kapag dumadunk ang isang player. Kaya gusto nga ng ibang fans na tanggalin at palitan na ang mga referee na yan dahil kapag suspended lang mauulit at mauulit pa rin yan. Kayo mga bro na masasabi nyo tungkol dito?